Pasado alas 8 nang dumating si Arman sa Tagaytay, gamit ang helicopter nakarating siya agad. Marami na agad tao iba't ibang batchmates. At pariho na rin mga professional, at may magandang trabaho. Hindi niya pa nakita si Gabriel, at iba pang mga kaibigan. Hindi siya sigurado kung trip lang ng mga itong papuntahin dito, para sa walang kwentang reunion na ito. Ayaw naman niya talaga pumunta sa ganitong event. Isang tawag ang natanggap niya, at sa isang iglap lang ay nakabalik siya ng Manila, wala sa oras gamit ang private helicopter. Pagdating sa Building Fuentes, uminit agad-agad ang kanyang ulo sa masamang balita. At kinakabahan siya hindi para sa kanya kundi sa mag-ina niya. Napahilamos siya sa mukha, gamit ang dalawang palad niya. Sorry boss. Pinalabas sila ng maaga at may samando sa kanila. At inaakalang tauhan natin. Tumilapon lahat ng mga gamit na nasa ibabaw ng mesa. Napayuko na lamang si Troy, nang makita ang pamumula ng mga mata ni Arman. Kapag ganon ang etsura ng amo galit na galit ito, I already told you. Bantayan sila, at dahil sa katangahan ninyo nalusutan kayo. Galit na bulyo ni Arman sa mga tauhan niya, na isa-isang sinabunan. Hahanapin po namin sila, at katunayan niyan boss na trace na po ang sasakyan nila. Kinuwelyuhan ni Arman ang lalaki. Do it. Dahil kung hindi kayo ang tatapusin ko. Patulak niyang binitiwan ang lalaki. Naikuyom niya ang mga kamao, at sobrang pagkuyam parang madudurog na ang mga buto. Yes boss. Mabilis na sagot ng lalaki. Pag nahanap niyo sila, at kung sakaling buhay pa sila, dalhin niyo sila sa ligtas na lugar. Buo at seryosong boses na utos sa mga lalaki. Masusunod boss. Hindi sumagot si Arman, at naintindihan naman ng mga ito, kaya umalis na lamang at gawin ang trabaho. Nang mapag-isa nagsali ng alak sa baso, at ininom ito ng sunod-sunod. Napangiwi siya sa pait ng alak. Bakit sobrang pait ng lasa niya ngayon? Tahimik siyang naupo sa swivel chair, at tahimik niyang sinimsam ang alak kahit mapait pa ang lasa nito. Gusto niyang maglasing upang saglit mawala ang tumatakbo sa kanyang isipan, at ang pakalmean na rin ang sarili. Hello. Agad sinagot ang telepono, na hindi tinitingnan ang nasa screen. Arman, anong oras kang uuwi mamaya? Si Doris ang nasa kabilang linya ang asawa niya, at namimiss niya na ang asawa. Hindi nga pala siya umuwi kahapon, at nawala sa isipang umuwi, dahil sa daming ginagawa at problema. Nakalimutan niyang tumawag, at mag-text sa asawa. Ginulo niya ang kanyang buhok dahil sa frustration. Doris, I'm sorry. Kung hindi ako nakauwi kahapon busy lang. Pero huwag kang mag-alala, uuwi ako ngayon. Kumusta ka dyan? Hindi ka ba nahirapan ha? Nahihiyang tanong niya sa asawa. Sigurado siyang nag-aalala ito sa hindi pag-uwi niya. Okay lang. Sa nga pala, baby girl ang magiging anak natin. Ang galing diba? May 3 na tayong anak. 2 prinsipe at 1 prinsesa. Alam mo ba namimiss ka na ng anak natin? Gusto pa nga nila pumunta dito, pero syempre, sinabi ko busy ka, at hindi pa pwede kasi. Magulo dito sa Manila at hindi gaya sa probinsya tahimik, at fresh ang hangin. May paos sa boses nito. Hindi maganda ang kutob niya sa mga sinasabi ni Doris. Doris, what's wrong ha? May problema ba dyan? Tell me, sabi niyang hindi mapalagay. Parang may nangyaring hindi maganda ang weird nito. Hindi kaya dahil sa hindi niya pag-uwi kagabi. Mahal na mahal kita. Tandaan mo iyan. Huling sinabi ni Doris, bago nawala sa kabilang linya. Hello Doris. Doris. Anong nangyari ha? Doris. Wala na siyang narinig kahit anong kalusko sa kabilang linya. Mabilis niyang kinuha ang susi sa side table, at kaagad sumakay sa elevator. Nasalubong naman niya sa basement si Gabriel, at gulat ito nang makita siyang miserable. Arman, dude, bakit anong nangyari ha? Tanong nito agad sa kanya. Nilagpasan niya lang ito, na parang hindi nakilala ang kaibigan. Dahil sa tumatakbo sa isipan niyang hindi maganda. Nagtataka namang sumunod ito sa kanya. Hanggang sa kotse niya, at dahil sa frustration hindi nito maipasok ang susi sa loob ng keyhole. Hey, please calm down first. Ano ba ang problema? Pumikit muna si Arman at huminga ng malalim. Bago hinarap si Gabriel sa kalmadong paraan. Kailangan ko umuwi Gabriel. Tumawag sa akin si Doris, at ang weird niya habang kausap ko siya.
sa mahinahon na boses. Kung gusto mong samahan ako, sumama ka na lang. Saka tuluyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Pagkapasok sa loob ng sasakyan, mabilis namang pinaharurot ni Arman ang sasakyan nito. Napakapit na lamang si Gabriel sa handle. Dahil sa bilis ng patakbo ni Arman sa kotse, at para na nito pinalipad ang kotse sa bilis. Malakar racing na ang takbo nito. At parang nadadala ang kaluluwa niya sa bawat kabig nito sa manibela. Bro, baka mabangga tayo. Alalahanin mo hindi pa ako nakakalahi. Baka mabaog ako nito, kapag tayo na disgrasya. Dinaan na lamang sa jokes ang naramdamang kaba ni Gabriel. Mahigpit ang kapit nito sa handle sa takot na mamatay. Kumapit ka lang dyan. Hindi ka mababaog. Nasa daan ang paningin ni Arman. Siguruhin mo lang dude. Anak mo ang kukunin ko. Kung sakaling mabaog ako, ngising sabi dito, umangat naman ang gilid ng labi ni Arman. Saka agad hininto ang sasakyan. Napauntog si Gabriel sa biglaang paghinto. Ouch! Malakas nitong reklamo, habang sapo ang sariling noo. Nang mahimasmasan mag-isa na lamang siya sa loob ng sasakyan. Hindi man lang niya napansin agad ang paglabas ni Arman sa kotse, at pagsara ng pinto. Kahit hilong-hilo si Gabriel pinilit niya paring puntahan si Arman. Kilala niya si Arman. Mapusok ito at madaling uminit ang ulo. Hindi siya makapaniwalang tinapos nito si Andrew. Kaya naman kung anumang nangyari sa loob na iyan. Kailangan niyang pigilan si Arman, na muling tumapos ng tao. Sa pinto pa lang ng bahay. Alam na niya agad na may nangyaring hindi maganda sa loob ng bahay. Nagkalat ang mga gamit sa kahit saang sulok, at mayroon pang mga dugo sa sahig. Anong nangyari dito? Daig pang nadaanan ng bagyo. Hinanap niya agad si Arman. Sa kusina niya ito natagpuan, at mayroong mga dugo din sa sahig. Nakatalikod ito sa kanya. Nang makalapit siya dito, agad niya itong hinawakan sa balikat. Bakit? Hindi ito umimik. Pero sinilip niya ito, at may nakita siyang papel na hawak ni Arman. Kinuha niya ito agad sa kamay nito, para basahin. Tatapusin ko siya kung sakaling may mangyaring masama kay Doris, swear. Nakita ni Gabriel ang galit sa mga mata ni Arman. Ibalik mo ang kapatid ko. Kapalit ng asawa mo. Mga nakasulat sa papel. Anong ibig sabihin sa sulat? Tanong niya dito. Alam na ni Drake ako ang tumapos kay Andrew. Umiigting ang mga panga ni Arman. Oh my God. Isa itong malaking problema pinasok mo dude. Anong plano mo ngayon ha? Concern na tanong ni Gabriel sa kaibigan. Tinukod muna ni Arman ang mga braso sa mahabang mesa. Habang nag-iisip, babawiin ko ang asawa ko, wala sa loob na sagot niya kay Gabriel. Anong gagawin, tatawag na ba ako ng polis, para makatulong sa atin? Kinuha ni Gabriel ang kanyang cellphone sa bulsa, para mag-report sa polis. Pero kinuha ito agad ni Arman, at nilapag sa ibabaw ng mesa. What? Hindi pa ba tayo magre-report sa mga polis? Tanong niya kay Arman. Sabay kuha sa cellphone niya. Hindi ka ba nag-iisip? Hawak niya ang asawa ko. Kapag dinamay pa natin ang mga polis dito, may mangyayaring masama sa mag-ina ko. Hindi ako papayag. Hindi. Sa mataas na boses na sabi ni Arman sa kaibigan. So ano nga ang plano mo para mabawi ang asawa mo? Huwag mong sabihin susugod ka mag-isa. Don't forget Arman, masamang kaaway si Drake. At sigurado akong tatapusin ka din niya. Walang pakialam si Arman kung tapusin siya ni Drake, ang mahalaga sa kanya ngayon maligtas si Doris. Wala itong kasalanan para idamay sa pagkakamaling nagawa niya. Yes Gabriel, mag-isa kong haharapin si Drake. Ako lang ang kailangan niya. Ako lang naman, ma-emotion sabi niya sa kaibigan. Para ka na rin sumugod sa lungga ng layon, na walang kahit anong sandata. Para lang sa isang babae. Ganyan ba talaga kabaliw para magbuwis ng buhay? Yes. Ibubuwis ko ang buhay ko, para sa taong minamahal. At hindi mo iyon maintindihan dahil wala ka sa posisyon ko. At hindi mo pa naranasang magmahal. Nagkibit-balikat na lamang si Gabriel, at sumuko na sa mahabang conversation. Sana all. Tanging nasabi ni Gabriel, totoong hindi niya pa nasubukang umibig, para sa kanya ang mga babae ay parang dessert lang, pang-appetizer. Ganoon ang papel ng mga babae sa buhay niya. Wala pang babaeng nagpapatibok sa puso niya. Wala pa, at ayaw niyang mangyari iyon.
So kailan ang pagsugod? Bukas ng gabi. Pahiram ng mga tao mo Gabriel, kailangan ko ng maraming tauhan. Sure, no problem. Ibalita ko rin sa mga kakusa nating iba, baka sasali sila sa malaking bakbakan. Matagal-tagal na rin mula ng huling away, at medyo kinalawang na mga alaga ko sa tagal ng nakatingga sa kinalalagyan, at ngayon pa lang sila magagamit ng husto. Thank you Gabriel. Tinapik siya nito sa balikat. Magkaibigan tayo, at kahit anong mangyari maasahan mo kami. At isa pa, kailangan mo ako ngayon, at dapat lang tumulong. Anyways, matanong ko lang wala ka bang balak sabihin sa organisasyon, para matulungan ka sa problema mo? Sigurado ako maraming tauhang hinanda si Drake, para sa pagsalakay mo. Hindi. I'm sure, nasa panig sila ni Drake. Bulalas niya. Okay, tama ka naman dyan. Baka nga umanib na mga iyon at kasama sa pagdukot sa asawa mo. Tumunog ang cellphone ni Arman, agad niya itong dinukot at sinagot. Amigting ang mga panga niya, at ang mga kamao niya'y naikuyong niya ng mariin. What's wrong? Takang tanong ni Gabriel sa nakikitang etsura ni Arman, na parang kakain ng taong buhay. Nawawala si Violet, at may dumukot daw dito. Base sa iniwang sulat. Wow! Talagang kinuha ang mga babae mo ha. Isang orihinal na asawa at fake wife. Ano sa tingin mo ang binabalak ni Drake, bakit pati si Violet dinukot nito? I don't know. Talagang galit na galit si Drake sa'yo bro. I know. Huwag mo nang paalala sa akin. Mainit agad ang ulo niya. Agad namang inangat ni Gabriel ang mga kamay niya, tanda ng tatahimik na siya at isasara ang bibig. Nagising si Doris dahil sa gulat, at malakas na sigaw ng isang babae. Kahit nang lalabo ang kanyang paningin, pinipilit niyang minulat ang mga mata. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa malamig na semento. Hindi lang masakit ang katawan niya. Mabigat rin ang kanyang ulo, na parang may nakadagan dito na malaking bato. Nag-flashback sa isipan niya ang nangyari, kung bakit siya napunta sa lugar na ito. May dalawang lalaking pumasok sa loob ng bahay, at basta na lang nito hinanap si Arman. Dahil hindi nito matagpuan si Arman. Sa pilitan siyang kinuha ng mga lalaki. Hindi niya naman kasi alam kung saan ang asawa. Lalo pa hindi ito umuwi ng gabi. Kagabi nag-voice call siya kay Arman. Gusto niyang sabihin dito ang nilalaman ng kanyang puso bago siya mamatay. Pakiramdam niya hindi na sila magkikita pa. At natatakot siya, hindi niya alam kung anong kasalanan ni Arman sa mga armadong lalaki. Bakit ito hinahana? Sana lang makaligtas ito kung anumang naging kasalanan ng asawa sa mga ito. Iba talaga ang kutob niya sa mga iyon, parang ayaw niya nang ituloy ang nasa isipan, huwag naman sana magkatotoo ang nasa isipan niya. Paano na mga anak nila, kung may masamang mangyari sa ama nila? Hoy! Bakit tulala ka dyan ha? Bakit hindi ka tumulong dito, para makalabas tayo sa kwartong ito? Sigaw sa kanya ng babae. Madilim ang silid, at hindi niya ito makita. Pero parang pamilyar sa kanya ang boses. Violet! Violet ikaw ba iyan? Ako si Doris. Silence immediately reigned around. Doris! Is that you? She asked the woman in disbelief. Oo, ako nga. Sagot niya agad kay Violet. Oh my God! Kinidnap ka din. Violet's shocked reaction. Ikaw rin Violet. Bakit tayo kinidnap? Anong kasalanan natin? Tanong niya sa babae. I don't know either, but I hope they don't do anything bad to us. Takot nitong boses. Ikaw ba Doris? May sinabi ba sila bago kanila dinukot? Nag-iisip muna si Doris saka sumagot. Bago nila ako dinukot hinanap nila si Arman. She said honestly to her. Hindi agad nagsalita si Violet. Matagal bago ito nagsalita ulit. Violet, dyan ka pa ba? Bakit bigla kang natahimik ha? Alam mo ba kung bakit? Posible kayang iisang tao lang ang dahilan sa pagdukot sa atin ha? I'm sorry Doris. But I just want to be honest with you. You know why? Magkasama kami ni Arman. The whole night. I am thankful to him. That even though we were separated, he still didn't leave me. At namimiss ko ang pag-aalaga niya sa akin. Kaya nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko ang mga kasalanan ko na gawa sa kanya noon. Pero kahit anong pagsising gawin ko, hindi ko na maibabalik pa ang panahong sinayang ko, nung panahong mahal na mahal niya ako, at sinasamba ako.
Hindi ugali ni Violet ang magsalita sa harap ng babaeng kinamumuhian niya. Pero this time parang kailangan niya ng kakampi, para makatakas sa madilim na silid na ito. Hindi pwedeng makarating si Arman sa lugar na ito, na puno ng mga sundalo. Magkasama kayo buong gabi. Mapait na tanong niya sa babae. Yes, he didn't leave me, Doris. Arman accompanied me. Sumili ang ngiti sa labi ni Violet, habang inaalala ang gabing kasama ang dating asawa. I'm sorry but I told him to go home, because I know you will be worried. Pero hindi siya umuwi, Violet. Kahit text wala. Mabigat sa kaloobang sabi niya sa babae. Kaya naman pala hindi umuwi si Arman, dahil nasa ibang kandungan. Sorry, Doris, hindi ko rin alam bakit hindi siya nag-text sa'yo. Siguro ayaw niyang malaman mo ang totoong magkasama kami. Ano sa tingin mo ang maramdaman ko, ha? Matutuwa, maggulong-gulong sa gitna ng kalsada. Dahil ang asawa ko nasa ibang kandungan nagpakasarap. Samantalang ako, namumuti na ang mga mata sa paghihintay. Kung uuwi pa ba ang asawa ko? Hindi mapigilan ni Doris ang maglabas ng sama ng loob dito. I'm sorry. Shut up. Pwede ba tumigil ka na sa kasasabi ng sorry? Kung paulit-ulit mo lang gawin ang mga kasalanan niyo sa akin. Alam ko naman, Violet, kahit hindi kita nakikita ngayon. Natutuwa ka, nagdurusa ako ngayon at nasasaktan ako, iyon naman talaga ang motibo mo, diba? Kaya mo sinasabi sa akin ang mga iyan. Pinamumuka mo sa akin na mas lamang ka pa rin sa akin, kahit wala na kayo. Inaalala ka pa rin niya. Doris, listen to me, ha? I'm just telling you the truth, that's why he didn't come home, even though I knew it would hurt you. Hindi tayo magkaaway dito, bagkus magtulungan tayo makatakas, upang hindi mapilitang pumunta dito si Arman, para iligtas tayo mula sa mga armadong mga lalaking iyon. Saan ka ba? Kung nakikita mo ako, Violet, lumapit ka sa akin. Sa mahinahong sabi niya dito. Wait, may napansin siyang gumalaw mula sa dilim, at gumapang ito palapit sa kanya. Hi, you see me now. Mabilis namang nakahawak ang mga kamay ni Doris sa buhok ng babae. Kakalbuhin niya ito. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob sa naramdaman ngayon. Sobrang sikip ng kanyang dibdib, hindi siya makahinga. Gusto niyang ilabas para mawala ang paninikip ng dibdib niya, at ang tanging paraan lang, ang ilabas ito. Dahil kung hindi baka mas-suffocate na siya. Malandi ka. Alam mong may asawa na si Arman at ako yun. Sige ka pa rin sa paglapit sa kanya. Anong ginawa niyo, ha? Ano? Sabunot sa buhok ang pagsugod niya kay Violet. Gumanti rin ito sa kanya ng sabunot. Malandi ka rin. Kung hindi mo siya pinikot at nagpabuntis sana. Ako pa rin ang asawa niya. Mang-aagaw ka ng asawa, si Violet. Hoy! For your information, ha? Hindi ko siya inagaw, inabuso niya ako at binuntis. Dahil sa kalukuhan mo, Violet. Kaya dapat lang na pagbayarin niya habang buhay ang kasalanan sa akin, ang matali sa akin. Kaya ikaw tigilan mo na si Arman, dahil akin na siya. Matapang niyang bulyo dito. Pagulong-gulong sila sa sahig, at malalakas ang mga boses. Ibang klase ka rin. Kasal ang kaparusahan, bakit? Dahil gusto ko panindigan niya ang atraso niya sa akin, at magiging mga anak namin. Kahit alam mong iba ang mahal niya at ako yon. Hindi mo ba naisip na ako pa rin ang mahal niya hanggang ngayon? Hindi. Dahil kasama iyon sa paghihiganti ko, Violet. Gusto ko maranasan niya ang hirap na pinagdaanan ko noon. Opportunist. Ingrata. Mukhang pera. Selfish. Isang malakas na kalapag mula sa pinto. Dahilan para tumigil sila sa pag-aaway, ina niyo. Ang ingay niyo dyan. Lalaki lang iyan, marami pang lalaki dyan. Kung gusto niyo ako na lang, single pa ako. Abae, malakas pa ito, kumarnbyo. Nagtinginan silang dalawa, at sinirado ang bibig. Baka pag nag-ingay pa sila, papasok na ito sa loob at sa pilitan silang mag-ano, yuck. Si Manong na lang, if you want. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi siya mapili sa lalaki, hindi niya ito type, hindi na baling mag-isa kaysa pumutol dyan sa lalaking hindi naliligo ng 1 taon. O ano, ayaw mo rin siya? Sarcastic na tanong sa kanya ni Violet. Sanay ako na walang lalaki sa buhay ko. Hindi ako gaya mo. Hindi kontento sa isang lalaki. Sabi niya dito. Nagtangka itong saktan siya ulit, pero hindi natuloy dahil sa muling pagkalapag sa pinto naman.
How dare you to say that? Matinis nitong boses. At talaga, dare me Violet. Hindi na ako natatakot sa'yo ngayon. Pareho tayong mamatay dito. Kung sakaling hindi tayo maligtas ni Arman. Kasalanan mo kung mamatay siya. Kasalanan natin dalawa. Shut up. Ikaw lang ako ng kasalanan. Gagawa ako ng paraan makaalis dito. Kung ayaw mo akong tulungan bahala ka dyan, basta ako gagawa ng paraan. Ano nga pala dahilan bakit tayo dinukot ha? At si Arman, bakit nila tatapusin? Pakumbabang tanong niya dito. He finished people and the family was influential. Napalunok ng laway si Doris. Tama ba ang narinig niya? Nakapanakit si Arman at kailan pa? Bakit hindi niya alam iyon? Napahilot sa sentido si Doris. Biglang sumakit ang ulo niya, at parang pinukpok ng martilyo sa sobrang kirot. Ano? Seryoso? Hindi ka ba nagbibiro Violet? Mukha ba akong nagbibiro sa lagay kong ito? Turo nito sa sarili. Mukha naman nagsasabi ito ng totoo. Hindi mo alam dahil hindi siya nag-open up sa'yo. Asawa ka niya hindi siya nagkukwento. Asawa ba talaga ang turing niya sa'yo? Kasi marami kang walang alam sa buhay ni Arman. Gusto mo kwento ko sa iyo pagkatao ni Arman, na hindi totoong mabait siya, na nagtatago lang sa maamong mukha. Kahit alam kong marami siyang pagkukulang, hindi pa rin magbabago ang katotohanang kasal siya sa akin. Si Doris, pansin niya ang pag-iba ng mood ni Violet. Hindi pa rin ito sumusuko hanggang ngayon. Umaasa pa rin ito bumalik sa kanya si Doris. Hindi rin niya isusuko ang asawa. Hindi talaga. Marriage only on paper, but the truth is he wants break up with you. Maybe he married you because you were blackmailing him. Sino nagsabi? Baka theory mo lang iyan Violet. Dahil gusto mo siyang bumalik sa'yo. Feeling ko nga obsessed ka pa rin sa asawa ko. Kahit matagal kanyang sinuka. Doris provoked her. Shut up. Sa mataas na tonong sigaw sa kanya. Kapag tama ang mga sinasabi niya tungkol dito. Bigla na lang siyang patigilan sa pagsasalita. Okay, hindi ba madalas sa pakiusapan ng pamilyang namatayan, na huwag nang ipatumba si Arman at palayain na tayo? Sana ganun nga kadaling makiusap sa taong puno ng galit. Ha! Drake Almonte ang kapatid ni Andrew Almonte, si Andrew ang dating kaibigan ni Arman, tinapos niya ito. Nakapagtataka nga bakit niya ito tinapos. As far as I know, they treat each other like brothers. Think about it. No matter how well you know him, he still really has a bad side, who has no heart to finish. Noon pa man ay madalas kong narinig nag-usap si Gabriel at Arman na nakapatumba ng tao. At ang taong ito ay inosente. Alam mo ang dahilan, maliit na bagay lang tapos kamatayan na agad ang parusa. Dagdag pa sa sasabihin. Anong kasalanan? Cheating on him. Bakit buhay ka pa? Because he loves me then. Nakangiting sabi sa kanya. Pinagmamalaki nitong baliw si Arman dito. Kung masama si Arman, walang pinagkaiba si Drake 100 katao ang natapos nito noon. Just careful to him. Na-meet mo na ba siya? No. Anong gagawin niya sa atin, bakit tayo pinadukot? Simple. Drake wants to use us to force Arman to appear to him. Kapag nangyari, prepare yourself Doris.